exponents, no? Pag sinabi nating exponents, ito yun, no? Basahin natin. Expression daw is x squared, no? X squared. Yung sa x squared na given natin is ito daw ang x, no? Tinatawag yan natin na base. And then ito naman 2 ay tinatawag natin na exponent. Anong pinagkaiba ng dalawa? Okay. Pag sinabi nating base, yun yung number na i-multiply mo sa sarili niya. Tapos yung 2 naman is, yun naman yung ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya. Okay? So, halimbawa, x squared. Pag sinulat natin yan, ganito yan. Uy, thank you po sa mga nag-follow ay nagla-like po, ano. Thank you po. Pag sinabi natin x squared, ganito yan. X, yung tuldok, pwede, pwede rin yan, tawag dito, pag multiply, no? Tapos x. So, sabi doon, yung base is yung number na i-multiply mo sa sarili niya, and then yung, ito namang squared, kung ilang beses mo siya minultiply. So, tinan mo, x times x. So, dalawang beses mo siya i-multiply, no? Dalawang beses siya, no? Parang multiply mo sa sarili mo, sa sarili niya. So, dalawa yon, no? So, kaya x squared. Okay? Huwag nyo kakalimutan na yun yung definition natin ng exponent. Nakaraan, natapos na tayo sa addition, subtraction, multiplication, and division. Ngayon, exponent na tayo. Para sa susunod, tayo ay mag-PEMDAS or GEMDAS, no? Okay? Meron tayong mga rules dito, no? Meron tayong tinatawag na law of exponents. Ano ibig sabihin nun? Law of exponents. So, from the word law, ito yung mga law or rules natin dito, no, na ginagawa natin sa exponents. Okay? Sige, testing. Sabihin dito, meron tayo dito tinatawag na product rule. No? Product rule is, halimbawa, daw dyan, x raised to a times x raised to b. Pag daw yan, same base na x, tapos, ang gagawin mo daw, pag pinag-multiply mo daw to, tsaka to, parang mag-a-add ka. I-add mo yung kanilang mga exponent, which is a tsaka b. So, parang x, tapos pag pa-plus mo tong dalawa na to, magiging a plus b. Okay? Testing natin yung example dun sa may baba. Okay? Testing natin yung example sa baba. X squared times x cubed equals, tingnan natin, obserbahan natin. Pareho sila nung baba, no, pareho sila nung base. And then yung pag minultiply mo daw yung pareho yung base, yung mga exponent nila is i-add mo. Okay? So, tingnan mo. Paano yun natin i-add yan? Magiging x, sulat mo daw yung x, tapos yung 2 plus 3. So, yung magiging sagot natin is x raised to, pag add mo yan, magiging 5. So, x raised to 5. Okay, ano ang sabihin pag exponent? Kung ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya. Okay, ilang x yun, no? So, parang, pag sinulat mo yan, parang x times x times x times x times x. So, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya x raised to 5. Okay, nagigets ba yun? Ayun yung tinatawag natin na product rule. Bakit product rule? Kasi nag-multiply tayo or times. Okay? Next. Tayo sa power rule. No? Pag sinabi natin power rule, ganito lang yon. Dito, x raised to a daw, tapos ni-raise mo sa letter b, ang magiging sagot daw nun, itong exponent mo dito sa
loob ng parenthesis, tsaka itong in-erase mo sa kanya is i-multiply mo. So, para magiging ax, tapos kopyahin mo yung exponent niya, a times b. So, magiging sagot natin doon is x raised to ab. Okay? Nagigets ba? Thank you sa mga nagla-like, no? Tsaka mga sa atin, nag-follow. Follow nyo lang to para tayo, makakapagturo pa, no? Masusubaybayan yung mga lessons natin. Testing natin dito sa example. X raised to 2, tapos quantity raised to 3. So, anong gagawin natin pag ganyan daw? Itong nasa loob, i-multiply natin dito sa labas. O yung pinang-raise natin sa kanya. Okay, testing. X, itong exponent ni x is 2. I-multiply mo sa in-erase mo sa kanya. So, 2 times 3, ilan yun? Magiging 6. So, x raised to 6. Okay, pag sinulat natin yan, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung katumbas ng x raised to 6. 6 na beses mo daw siya minultiply sa sarili niya. Okay? Next. Power of a product rule. So, sabi naman dyan, sa power of a product rule is ganito yon. A x tapos silang dalawa in-erase mo daw sa b. Ang mangyayari daw dyan is etong si a makakakuha siya ng exponent nito, tapos si x makakakuha din siya. So pag sinolve natin yan, parang ganito. Si a, lagyan mo siya ng kanyang exponent na b, si x lagyan mo din. So a raised to b, tapos ito tsaka to naka-times yan. So gagawin natin is a times x raised to b, or a b x b. Okay? So, ganyan yung ating power of... Testing natin sa example. Dito. Sa 2x raised to 3. So, ang gagawin natin, itong 2, i-exponent natin siya, tapos ito, i-exponent din natin. So, magiging 2, magkakaroon siya ng exponent na 3. Parang dinidistribute natin dito. Uy, thank you po sa nag-follow. Parang dinidistribute natin yung exponent. And then, x raised to 3 din. Ngayon, pagka numbers or numerical coefficient, ito, pwede natin siyang i-simplify. Paano ba natin i-simplify yan? Diba, yung katumbas niyan is parang 2. Pag base is, minultiply mo sa sarili niya ng 3 beses. So, 2 times 2 times 2. Oh, ito lang pala. So, 2 times 2 is 4 times 3 magiging 8. So, ito daw, tsaka to, ay equal yan sa 8. Tapos, papalitan na natin siya dito. So, magiging 8. Tapos, kopyahin mo lang to, dahil nga yan ay x na, hindi na natin siya kailangan ganito expand, no? Ayan na siya. Okay? Ganun lang kasimple yung ating power of a product rule. Ngayon, meron pa tayong isa pang rule, quotient rule naman. Kung kanina sa product rule nag-add tayo, ito naman is nagma-minus naman tayo. Testing. Okay? Halimbawa daw, x raised to a over x raised to b. Kapag pareho daw sila ng base, tapos pinag-divide mo, ang gagawin mo daw sa mga exponent nila is pagma-minus mo. Tapos yung base mo, same pa din. Anong base mo? X. Tapos yung exponent nila, ipagma-minus mo. Ito A, ito B, parang ganito yon. A minus B. Okay? So, subtract mo daw yung kanilang mga exponent. Tapos, hinto ka na doon. Ayun na yung pinakasagot natin. Ito na. Okay? Sa example natin, tingnan natin dito, x raised to 5 over x raised to 3. So, anong gagawin natin? Same base, tapos yung exponent nila, ipagbabawas daw natin dahil naka-fraction tayo or naka-divide, no? So, x, yung nasa taas, maminusan mo ng nasa baba. 5 minus 3. So, ano yung 5 minus 3? Yun ay 2. So, magiging sagot natin is x squared. Okay? So,
Ganun lang yung ating quotient rule, no? Next, negative exponent. Ang ginagawa natin dito, pagka naka-negative exponent, natin ano tawag doon? Yung denominator tsaka yung numerator, pinapagbaliktad natin. Okay? Parang nire-reciprocal natin. Okay, testing. X raised to negative a daw is equal to 1 over x raised to a. So, kung napapansin nyo dito kanina, negative siya. Ngayon, naging positive na siya. Pero kailangan, i-reciprocal mo siya. Okay? Paano ba natin tayo magre-reciprocal? Halimbawa, a over b. Pag ni-reciprocal mo yan, magiging b over a. Okay? Ganun yung ating negative exponents. Pagbabalik ta rin mo. So, tinan mo, itong x raised to negative 1, negative a, para yan merong 1 dito. Okay? Kapag pinagbaliktad mo yan, itong 1, magiging nasa taas na siya. Tapos yung x raised to negative 9 mo, kokopyahin mo lang dito, pero wala na yung negative sign. Okay? So, ganun lang yan. Next. 1 over x raised to negative 6 equals, so, ang gagawin natin, nire-reciprocal natin. So, anong reciprocal ng 1 over negative x? X raised to negative x. Ito, mapupunta sa taas. Pero wala na yung negative sign, no? Kasi ito magiging 1, or simply, x raised to 6. Okay? Yan yung ating sagot doon. Tapos, paano naman, halimbawa, ito yung isang example dito. X raised to negative 8. Ang gagawin lang natin is, reciprocal mo siya. Pero wag mo na kopyahin yung negative. Okay? So, yun yung ating negative exponent. Ngayon, meron naman tayong sunod na rule. Yung zero exponent rule. Okay? So, any number daw, no? Any number raised to 0 is equal to 1. Okay? So, ganun yung ating, okay ba kung merong camera? Saan ba yung camera natin, ha? Hindi, siguro okay na yan. Okay? So, testing. Ito sa example natin, 7x raised to 0 equals, so itong buong ito, gagawin na natin siyang 1, tapos parang multiply sa 7. No? Hindi mo papakialamanan yung katabi no, naka-raise sa 0. Ito lang, pag wala naman silang parenthesis na magkasama talaga sila. Ano magiging sagot natin? Yan ay 7. Okay. Next. Fraction exponent. Pag fraction exponent naman, dito naman lumalabas yung radical. No? So, radical, tingnan natin. B. Ayan, parang yun. Okay? Ito yung base natin. Ito yung ating exponent. Ito naman yung tinatawag natin na index. Okay? So, base, exponent, and then yung ating index ng radical. So, yung example natin dyan is ganito. Ito 9 to, 9. Tapos, x raised to 4. Ngayon, pag isusulat mo daw yan into fraction, into exponent niya is fraction, ito, yung magiging kanyang denominator. So, sulat muna, x raised to 4, denominator ng denominator ng fraction na, ng exponent. So, yung 9 na yan, iilalim mo.
Okay, so maging x raised to 4 over 9. How about dito naman, isa, pangalawang example. Square root ng x equals 1 over x squared. No? So, bakit pa paano naging ganyan? Ito, yun nandito sa side na to, lakihan ko nga. Ganyan. So, meron ditong invisible na to, dito naman merong 1. Okay? Pag sinulat natin yan, ito yung nagiging numerator. Ito naman yung ating denominator. Okay, so magiging sagot natin doon is one over x raised to 1 over 2. Okay? Oh. Ayan, tama pala. Ganyan pala. Okay? So, examples na tayo, no? Examples natin, madali lang to kasi pang elementary pa lang yung ating topic, no? So, paano lang, ang inano ko lang dito is how to write that on in fraction. How to write it or those in fraction. Okay, so tingnan natin, 2 times 2 times 2. So, 3 beses siya na na-multiply sa sarili niya. So, ang gagawin lang natin dyan, yung base natin is 2. Okay? And then, yung ating exponent, dahil 1, 2, 3 yan, 3. Ganyan. So, 2 raised to 3. Paano naman yung dito, sa 3x? Oh, ito, 3 times 3, parang ganito. So, ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya? 2. Anong base mo? 3. No? Kasi 3 yung minultiply mo, no? So, 3 raised to 2. Pwede rin natin yung ilagay na 9. Para makita natin na yung 3 raised to 2 is equivalent to 9. Okay? Ito, pwede rin natin yung diretso na pag 8, no? Okay? Ito naman. Sa 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, parang yung 4 raised to 5. Okay? Ngayon, paano yung nire-represent? Parang 4 times 4 times 4 times 4 tapos times 4 pa. Bali, 5 kasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yun. Next. Mulit. Okay. Ngayon, paano pag magkakaiba? Ay, thank you sa pag-like ng ano natin, no? Ma'am or sir, Drizzly Dollar. No? So, tingnan natin. So, tingnan mo dito. Meron kang 8, meron kang 4, meron kang 2. Paano natin yan isi-simplify into one fraction or one base? Ang gagawin natin is, itong 8 kasi, di ba? Para makuha natin yung 8, ang sinasabi natin dyan is 2 times 2 times 2. Okay? So, kung 2 times 2 times 2 yan, yan ay 2 raised to 3. Equivalent yan si 8. Okay? So, x raised, 2 raised to 3. Yung 4, ilan yan? 2 raised to 4. Okay? 2 raised to 2. Okay, 2 beses lang siya. Kasi di ba yung 4, 2 times 2 equals 4. Pwede rin natin siyang ilagay na 2 dahil 1, 2 2 beses kaya 2 raised to 2. Okay? Itong 2 lang siya, no?
And then naman 8 is parang 2 raised to 3 ulit. Ngayon, iisa na yung base nila. Tsaka naka-multiply sila. Pag nakaganyan na, i-add na lang yung mga fractions nila. Ano ba base nila? Ang base nila is 2. And then, itong mga exponent na ginagawa natin kanina, yun ay product rule. Ipag-add-add mo lang sila. Ito may invisible na 1 yan. Tapos ito namang to is 3. So, ano magiging sagot natin dyan? 3 plus 2 is 5, plus 1 magiging 6, plus 9 magiging, at plus 3 magiging 9. 2 raised to 9. Na ulit. Yung 8, 2 raised to 3. Yung 4, 2 raised to 2. Yung 2, 2 raised to 1. And then yung 8 is 2 raised to 3. Now, ginagawa natin is product rule. Pinag-add natin yung mga exponent nila. Okay, yan. 16 divided by 2. Ang sagot dyan is 8. Ngayon, yung 8 nga, sinasabi natin na 2 times 2 times 2. Na magiging yan ay 8. Okay. So, para din yang 2 raised to 3 kasi 1, 2, 3. Okay? Please ano nyo naman, i-share nyo, pa-share naman ng ating live. Pa-follow na rin, then pa-like, Maraming salamat. Ito naman, testing natin. 81. Susulat natin to into one fraction kung kaya, no? So, 81, no, pag minultiply mo, 3 times 3 equals 9. Pero pag minultiply mo ulit ng 3, magiging 27. And then, pag 3 ulit, magiging 81. So, ilan yun? Ano sabi? Sulat na. 81. Pag sinulat natin yan ay 3 raised to 4. No? So, 3 raised to 4 times yung 9 is parang 3 times 3 equal din yan sa 3 squared. And then, divided by 3. Paano na gagawin natin sa divide? Ginagawa natin, syempre, di-divide natin. Pwede rin pala natin i-divide muna dito, no? So, parang 3 raised to 4. Ito nga yung kanina. And then, ito naman is 9 divided by 3. Yan ay 3. So, times 3. Okay? So, magiging sagot doon is parang 3 raised to 4 plus 1 magiging 3 raised to 5. Okay? So, ganun lang kadali yung ating mga examples, no? Pero meron din naman ako nilagay dito ng mga word problem. Okay? So, a square garden has side length of 5 meters. What is the area of the garden? So, may connection to sa sa exponent kasi square is square nga, 'di ba? Square root, square siya. Ganun, 'di ba? Exponent 'yan, no? So, meron ka daw side, kung ito na yung garden mo. So, pagka ganyan, ang equivalent ng formula dyan is area is S squared. Ito yung mga S. So, area is equal to 5 squared, which is equal to 25. Okay? A cube has a side length of 4 centimeters. Meron ba yung units? So, meron pala tayong units pagka ganyan yung hinihingi sa atin. Ang units natin dyan ay, dahil dito meters, pag hinihingi sa atin is area, magiging meter squared. Sagot natin is 25 meters squared. Okay? Thank you po, Benji, Sir Benji, nasa pag-share, pag-like, and follow. Nag-like na. Next.
A cube has a side length of 4 cm, so it is the volume. So pag ganito is, pwede, kung gusto pwede mo na mag-drawing, pero dahil concept naman natin ngayon is exponent, parang ganito lang yon. Pag cube, pag square kasi ganito, gaya ng kanina, so is S, S. Ngayon naman, pag cube, ganito yan. Ano ba? Okay. Okay. So, ito, 2D lang. Yung cube is 3D. Meron ka ditong S, meron ka ditong S, meron ka ditong S. So, ang volume kasi ng cube, volume ng cube is S cube. No? Then kinuha yung pangalan niya, no? So, edi yung S mo is equal daw to 4. So, magiging area mo is 4 cube. Or simply, 64. Anong unit? Para lang yung 4 times 4 plus 4 times 4 times 4. Ito ay 16. Multiply mo sa 4, magiging 64. Tama ba? Yes, tama. And then, anong unit? Kopyahin mo lang centimeter. So, cm yon. Tapos lagyan mo ng cube. Okay? Oy! Bossing! Stamboy buhay! Next. If bacteria colony doubles every hour, how many bacteria will be there after 5 hours if start with 2 bacteria? So, paano yon? Ganito yon. Dumudoble daw sa kada oras. Tapos after 5 hours. So, nag-start ka sa 2. No? Ito yung start mo. Tapos sa unang oras, imumultiply mo sa 2. Sa pangalawang oras, imumultiply ulit mo sa 2. Sa pangatlong oras, imumultiply mo ulit sa 2. Sa pang-apat na oras, imumultiply mo ulit sa 2. Sa pang-limang oras, doon na natin malalaman no, ilan. Grabe, talaga ako pag may nakita ako nagsusolve na math, lalo na kapag calculus. Graduate. Dito hindi ka manggigigil kasi ano lang to. Exponent lang to. Madali lang. So, dito, tinatanong sa atin kung gano'n na siya kadami. No, how many bacteria after 5 hours. No, ito na yon. So, bibilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede natin siyang isulat ng ganito muna. And then, pwede rin naman isagot na natin agad. So, ilan yon? 2 times 2 magiging 4. Times 2 ulit magiging 8. Magiging 16. Magiging 32. Tapos magiging 64. So, yun. Ganun kadami. Okay, 64 na siya. Next. If the population of a town triples every year, and it start with 1,000 people, how many people? Hindi pa to hindi pa to differential equation, no. Ano lang to, exponent lang to ng pang grade, ano ba to, grade 3 or grade 4, na. So if the population of a town triples every year and it start with 1,000 people, how many people will there be after 3 years, no? So, okay? Saan panulat ko? Ayan. So, meron daw 1,000. Okay? If the triples every year, start with 1,000. So, every year, sa unang taon, multiply mo siya ng 3. Sa pangalawang taon, 3 ulit. Ngayon, sa pangatlong taon, ayan. So, magiging parang ito, pwede mong isulat ng 3 raised to 3 times 1,000. Or pwede mo rin namang idiretso ng multiply, no? Ano ba ito? 3 times 3, 9 times 3 magiging
27, and then parang 1,000 times 27, no? So ganun lang. Okay, so ano sagot natin? Sagot natin is 2, 27, tas tatlo, 1, 2, 3. Okay, so people. So yun lang yung ating ngayon, lesson. Sana may natutunan kayo. Okay, thank you everyone. Thank you po.